To start the first quarter, agad niyang nakagawa ng puntos si Kai Sotto. Grabe din ang pakikipagbakbaka ni Kai Sotto sa ilalim sa kalabang import. Under 6 minutes, agad nakuha ni Kai ang kanyang ikalawang foul. Kaya inilabas muna ang ating pambatong big man. Last 1 minute ng first quarter, dikit lang ang laban, bawian lang ng 3 ang magkabilang kupunan. Pero makukuha ng Yokohama ang kalamangan. 24-22, end of first quarter. Early minutes ng second quarter, low scoring game. Halfway mark, nagsimulang umatake ang mga import ng Nagoya sa paint. Hanggang sa nagtuloy-tuloy pa ang run ng Nagoya sa pamamagitan ng kanilang mga import. Kaya natapos ang second quarter, nakuha na ng Nagoya ang kalamangan, 38-32. Dahil sa absence ni Kai Sotto sa loob ng court, third quarter, umabot sa 10 points ang lamang ng Nagoya. Mabilis masyado ang pace ng Nagoya, kaya kontrolado nila ang kalamangan. Uminit pa ang import na to ng Nagoya at 12 points na ang kinakana so far. Habang si Kai Sotto naman, tinamaan ng malas sa quarter na to, kaya bawi sa depensa si Kaiju. Late ng third quarter, bahagyang nakadikit ang Yokohama. Buhat opensa ang guard na si Nakamura. Sayang pa ang shot na to ni Kai Sotto, hindi lang counted. 58-48. Fourth quarter, back-to-back 3 points para kay Utop. Pilit dumidikit ang Yokohama, pero sumasagot pa din dyan ang import ng Nagoya. 11 points na para kay Henry. Last 4 minutes, muling ibinalik si Kai Sotto. Last 1 minute, dahil sa laki ng lamang ng Nagoya, inilabas na ulit si Kai Sotto. Sa huli, panalo ang Nagoya. Nakapagtala si Kai Sotto ng 7 points, 2 blocks, 2 rebounds and 7 minutes of playing time.